Magandang araw aking mga kapatid. Magandang araw din sa iyo, Mr. President. At sa inyong may tungkulin sa pamahalaan. At sa inyong mga mayor, barangay captain, aking mga kapatid, pakinggan ninyo akong mabuti. Ating babasahin sa Pahayag 22:12. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid ko, hindi ba sinabi ni Jesus, kayo'y kakain at iinom na kasalo ko at luluklok sa mga trono upang mamahala sa 12 angkan ng Israel? Mr. President, pakinggan mo akong mabuti. Ganito ang gawin natin. Mababasa mo dito sa Genesis 47:23-24 sa sinasabi ni Jose, ngayon nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain. Bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay ninyo sa paraon na ikalimang bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang nanalabi para itanim uli at magiging pagkain ng inyong sambayan. Kapatid, hindi ba sinabi ko sa iyo? Kahit araw-araw tayo magpiesta, kung kain lang ang pinag-usapan. Sa sinasabi ni Jose, kapatid, bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay ninyo sa paraon ng ikalimang bahagi ng inyong anin. Inyo na ang nalabi para itanim uli at magiging pagkain ng inyong sambayan. Kailangan, kapatid, bibigyan natin binhing itatanim ng mga magsasaka. Kailangan bawat binhi may isang leader. Bawat binhi may isang leader. Ay, halimbawa, ipagpapalagay na lang natin kamatis. Yung kwan lang, maliliit lang na bagay, kamatis. Hindi ba sabi ni Jose sa Genesis 41:35, lahat ng pagkain sa panahong yun ay dapat tipunin. Ikamalig sa mga lungsod at pabantayang mabuti, at bigyan ninyong kapangyarihan mga kagawad upang may sakatuparan ang lahat ng ito. Kung ang isang lungsod, ang isang city makulangan ng stock, o anong lugar makulangan, isa lang ang hahanapin natin, ang leader lang ng kamatis. Kung may magsabi, bakit walang darating sa amin ng ganyan kamatis? Isang stock o ano bang stock? Basta bawat isang binhi may isang leader para hindi maubusan. Siya na ang manghanap. O leader sa ampalaya, leader ng talong, o anong, basta lahat klase. Bibigyan ng isang leader para hindi makulang. Lahat ng hinahanap ninyo sa palengke, kung anong gusto niyo kainin, na kailangan nandyan. Kasi bigyan natin ng pansin yan. Yun ang sabi ko, kahit araw-araw pa tayo magpiesta, kung kain na ang pinagsabihan, hindi makulangan ang pagkain. Kung ano ang hanapin mo, may nandyan, kasi may leader ka. Isa lang ang tawagin mo kasi buhay yan lahat. Diyan, ganyan din ang sa mga hayop. Sa isda, ano ba yung hayop? Baka, kambing. May leader din. Kung anong gusto natin kainin, kaya mong tawagin siya. Kaya niyang paramihin yan kasi sinuportahan mo dahil ikaw ang gobyerno. Lahat yan mayaman. Kaya sabi ko, kung pagkain lang pag-usapan, sobrang dami. Yun ang sabi ni Kristo.
Kung ang mga damo sa kabukiran ay nabubuhay sa gayon, at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, ay idinaramdam ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa kakanin o iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam na ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Maging mura yan lahat ng bentahan. Gamitin natin lahat ng lupa natin. Katubigan natin, gamitin natin yan. Katulad ng yung mga kasili. Tingnan ninyo mga kasili. Kasili, 800 ang kilo. Makita nyo kahit sa Maynila, nagpunta ko, iwan ko kung magkano, mga limango ngayon, 1,000 plus ang kilo. Bakit nagaganyan? Pero tingnan ninyo ang mga dagat ninyo. Kulang. Ako, nag-alaga din ako ng mga isda. Katulad ng mga sumpo, yung bangus, nag-alaga din ako. Walang laman. Kailangan pa ng pinanser ng mga businessman. Gobyerno ang kailangan. Tulungan ng gobyerno. Gobyerno talaga. Kailangan may isang leader, may isang tao humawak dyan. Kung makulang man, sakali gusto natin kakain ng sumpo o alimango, isa lang hanapin natin. Bakit kulang? May marami naghanap. Kaya sabi ni Kristo, bawat isa, ang pagpunta niya dito, hindi kayo magutom. Hindi ba sabi niya, makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Nakapag-aral na kayo. Kung anong pinag-aralan ninyo, doon din kayo. Kung magsasaka ka, alam mo kung paano magtanim, kung paano parami ng bunga, din ka din. Diyan ka lang. Sabi ko, napakayaman. Kung ito'y sundin, dapat sundin. Hindi pwedeng hindi sundin kasi yung talagang totoo, napakayaman ng gobyerno, napakayaman ng mundo. Pero bakit gusto pa magpatayan ng gutom? Dahil nang sinusunod mga bulag at mga bingi. Hindi yun pwede sa atin. Mr. President, nandito na tayo. Gawa yan ng Diyos eh. Yun yung nangyari ngayon, gawa ng Diyos yan. Para masunod niya ang kanyang gawain. Hindi sila pwede magnakaw kasi kung may leader ang isang binhi, sa maliit na bagay lang, kamatis lang, may leader dyan. Bilang nila bawat araw harvest nila, alam nila, mapunta sa market. Madali lang mabilang kung magkano na tapon, magkano ang presyo. Alam nila yun. Lahat may trabaho. Hindi kayo mahirap, kapatid. Kaya huwag kayong ayaw mong pagproblema sa gutom. Dili mo magutom. Kahit isa sa inyo, walang magugutom. Kunting tiis lang. Ano bang sinasabi dito sa Mateo 7? Basahin niyo dito sa Mateo 7:13. Pumasok kayo sa makipot ng pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang
dinaraanan ng marami. Sa ngayon, di ba? Kunting tiis lang mga kapatid. Sabi ni Presidente, hindi walang magugutom sa inyo. Maniwala kayo. Totoong sinasabi ni Presidente kasi wala kayong pananalig sa Diyos. Hindi ba? Huwag kayong maniwala sa mga nagsursur sa inyo sa likuran. Huwag kayong maniwala. Maniwala kayo sa hari ninyo kasi si Kristo na nagsasabi yan. Ang hari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang nasasakupan. At ang mga may kapangyarihan ay napatatawag na mga tagatangkilig nila. Ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip ang pinakabata ang dapat lumagay na siyang ang pinakadakila ang dapat lumagay na siyang pinakabata. Kapatid, ako ang bata sa sinasabi niyo. Nonoy lang ako. Isa akong nonoy. Ang tinatawag nila sa akin, Nonoy Monggo. Kasi Monggo man, sprouted man ang pinapatubo ko. Monggo nasido pag sa Chabacano pa. Nonoy, ibig sabihin bata lang. Isang santo ninyo. Hindi ba kapatid? Kaya makinig kayo, huwag kayong manggulo, sabi ni President, Mr. President. Totoo sinasabi niya. Kaya matakot kayo. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng sinumang gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikakatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papapurihan kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos ay kabubuti mo. Kapatid, sa Roma 13 yan kapatid. 3:4 mabasa mo yan. Kaya matakot kayo. Itong gobyerno ngayon, bago ito, bagong tubo, di ba? Bagong puno. Puno na matuwid. Puno na sa pagbabago. Kung may puno na masama, masama din ang magiging bunga. Kung mabuting puno, mabuti din ang bubunga. Hindi ba kapatid? Kasi ang magnanakaw sa ganitong sistema, matakot sila. Alam niyo kung bakit? Bawat isang binhi may leader. Bilang nila yun. Kung mag-harvest sila ng halimbawa ng kamatis, 30,000 at magkano ang kilo, alam nila yun, magkano ang stock pundo nila. Di ba? Paano ninyo manakaw? Ang nabubulok, kwintahin man din yun. Yun ang sabi ko kapatid, paikot-ikot lang. Milyon-milyon araw-araw makikita sa ganyan lang. Kaya dito, kahit sa akin, Togi, Monggo, ang pinapatubo ko. Ako ang supplier dito. 12,000, 14,000, 10,000. Pag mahalang isda, 8,000 makikita mo sa araw-araw. O, dito lang yan. Hindi pa yan lahat. Kung gobyerno ang humawak yan, milyon-milyon sa isang araw, kapatid. Buong Pilipinas, milyon-milyon ang hahawakan mo araw-araw. Ganyan lang. Ilang tao na mapapakain yan? Ilang tao may trabaho? Napakasimple lang, di ba? Hindi dapat mag-agawan. Kaya sabi ko nga, ginawang alipin, ginawang hayop ang mga tao sa syudad. Kasi nakita ko sila nagpasarap. Ngayon, dating na. Oras na. Hindi ba? Kayong mga pare, kayong mga pastor, kumparin nyo ng mga damit ninyo at sumama kayo dito sa gobyerno. Pwede lang man yan. Kasi hindi man din peke man din kayo. Hindi kayo paniwalaan. Sabi pa dito sa, gusto nyo bang yan? Sa sinasabi ni Kristo? Sinumang mag-alis laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sinumang
magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Maging sa panahon ito o magpakailanman. Gusto nyo ba yan? Gusto nyo ba nangyari sa mga saserdote sa gawa ni Daniel? Di ba? Pinatay ni Daniel ang mga saserdote. Giniba lahat ang mga simbahan nila, pati ang santuaryo na sa Diyos-Diyosan nila. O anong sabi ni Jesus? Pakinggan ninyo dito para malaman ninyo kung ano ang sinasabi ni Jesus. Pinatay na ni Daniel ang mga saserdote dahil sa ganyang sistema, puro pagnanakaw. Mababasa ninyo dito sa Mateo 24, mababasa ninyo sa 15. Makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastanganan, walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. Unawain ito ng bumabasa. O kapatid, matakot kayo kapatid. Hindi ito biro. Kasi hindi ako nagbibiro sa inyo eh. Sabi ko nga, lahat kayo harapin ko. Kaya umalis kayo. Pwede kayo, hindi ba sabi ni dito sa Pedro 2:4? Basahin ko sa inyo yun. Lumapit kayo sa kanya sa batong buhay na itinakwil ng tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Waring mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos. Maghandog kayo sa kanya ng mahaing espiritual, nakalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, masdan ninyo itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Kapatid, pwede kayong maging saserdote. Lahat kayo saserdote. Pag mahawakan mo ang isang tanim, parang ikaw na nagpakain sa mga tao. Ganyan ang saserdote. Ganyan ang pastor, tagapakain sa kanyang mga alaga. Hindi ba kapatid? Walang maghirap, walang magugutom sa inyo. Napakaya yung sabi ko, napakayaman ninyo. Kaya huwag ninyong gamitin ito. Gamitin yung sino-sinong pangalan nito. Dahil ito buhay, ito lahat. Makikita ninyo sa Hebreo, nababasa ko sa inyo kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ganyan ang salita ng Diyos, kapatid. Hindi ninyo pwede gamitin sa biro. Kaya sabi ko, respeto ang kailangan, kapatid. Lahat ng sinasabi ni Kristo, hindi ba nangyayari? Hindi ba sabi niya, tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit ang kalitlitan ng bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi magaganap ang lahat. Di ba kapatid? Gumawa siya ng daan para kanyang balikan. Dala na niya ang kanyang ama. Di ba? Sino bang ama niya? Si Jose. Sino bang kapatid ni Jose? Hindi ba si Ruben? Si Ruben ang pinagbiliran ni Israel, di ba? Dala niya. Dala niya ako. Yan sabi niya, ang umiibig sa akin tutupad sa aking mga salita.
Iibigin siya ng aking ama at kami mapapasa kanya at mananahan sa kanya. Tulad pa rin, kapatid. Kaya, kayong manggugulo sa mga gobyerno, respetuhin yung gobyerno, kapatid. Respetuhin talaga ninyo ang gobyerno. Dahil hindi ito biro. Dahil si Presidente, alam ko, hindi nagbibiro. Ipakita ko sa inyo yun. Ipakita ko yun sa inyo. Kung mga buto sa simenteryo gawin ko lang panggatong, magluluto ako ng kanin at ulam, inyo pa kang buto, hindi ko kayang dalhin yun. Kaya respetuhin ninyo, kapatid. Ha? Baka ipakita ko yan sa inyo. Ha? Ipakita ko yun sa buong mundo. Basta papayag si Mr. President, respeto ako. Sa lupa siya ang hari. Ako ang hari sa taas. Pero dito sa lupa, respeto ako sa kanya. Pero pakita ko yan sa inyo. Totoo sinasabi ko sa inyo. May walang mangyari sa akin. Dahil napakaliit ng mga kaya ko lang pasok sa bulsa. Tingnan ninyo. Kaya ko lang ipasok mga bulsa, mga utak ninyo, mga maliit na mga di ba? Galing man ito kay Jose. Galing yan kay Jose, binigay sa akin. Sinasabi ko naman ang problema, binigay niya sa akin. Alam niya, kaya ko dalhin. Dahil sinubukan din niya ako. Sabi ko, kaya ko lahat yan. Hindi ako magsasalita kung hindi ko kaya. Kaya hindi biro ang salita, kapatid. Huwag tayo magbiro. Hindi ito kuwan. Kaya kayo pakainin ng gobyerno. Kaya kayo buhayin. Kaya din kayo patayin. Huwag kayong magbiro. Di ba sabi ni Kristo dito, ang mayroon na, dagdagan pa. Ang wala na, kunin. Kahit anong may liit sa kanya, kukunin pa. Ako ang hawak sa mga kuwan ninyo. Galing sa zero man ako, balik ko kayo sa zero. Kaya makinig kayo, respeto kayo. Hindi kayo magugutom. Buwan lang, isang taon lang. Hindi naabot isang taon nandyan ang mga pagkain sa inyo. Kung ngayon nagugutom kayo, sobra-sobrang pagkain magbigay sa inyo. Kung galawin na ito ng gobyerno kagad. Lahat, hindi lang ito sa buong mundo. Yun ang mission ko. Unahin ko lang dito sa inyo. Dahil ang mission ko hindi dito lang sa Pilipinas. Buong mundo, puntahan ko yun. Dahil mission ko yan, kapatid. Hindi tayo nagbibiro. Hindi lang dito sa yung sinasabi ko, hindi lang dito. Kasi pwede man din ninyo alam ko man, pinalakad yun na yan, kailangan palakaran yun sa buong mundo yun. Yung mga media, makakuan kayo magsasalita. Ang butiki, gawin ninyong ibid, ang ibid, gawin ninyong buhaya. Pwede i-bulgar nyo yan. Ganyan ang sistema. Bansa sa bansa, hindi away, kundi magtulungan. Sistema. Kasi dito, kooperatiba. Parang komunista yan. Pero komunista ng Diyos, hindi komunista ng tao. May mga human rights pa dyan. May rights ba ang tao? Tao ba gumagawa ng salita?
Ang salita gumagawa ng tao. Yun ang buhay na walang hanggan. Kung ang gobyerno na paikot sa mundo, hindi yung mga tao. Kung batas ng tao, kasi batas ng biyanan ni Moises ang sinundan ninyo, ang nasa likod, mga saserdote. Ganyan nangyari. Basahin ko sa inyo. Kung ilang beses na ako nagpunta dito sa inyo, pero sa Roma 1:8, pakinggan ninyo. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Lagi ko kayong idadalangin at ito'y alam ng Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa aking pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak. Lagi kong hinihiling na loobin niyang ako'y magkapunta riyan sa inyo. Nananabik akong makita kayo upang bahaginan ng kaloob ng espiritual sa ikatitibay ninyo. Ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikatatag ng bawat isa sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo na ilang ulit na akong gumayak na pagpunta riyan, ngunit hindi ako matuloy-tuloy. Ibig kong makahikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Kristo, tulad ng ginawa ko sa ibang mga hintil. Marami ng katawan gusto pumunta sa inyo, kaya hindi nila kaya. Mamamatay sila dahil hindi nila kaya dalhin, dahil hindi pa totoo ang katawan nila. Maraming nangangarap pero hindi nila kaya. Kung hindi ka mag-umpisa sa wala, di ba? Mag-umpisa tayo sa wala para maging mayroon. Ang tulad ko, muna umpisa sa 0. 1970, June 15. June 12, sa license ko, sa transportasyon, June 12, June 12 yata. June 12. Yung June 12, panahon niya ni Marcos at saka ni Cory. Eleksyon yun. 16 anyos pa lang ko yun, sa panahon yun. Nandun ako sa Tumagaan, sa lugar ni Jerry Matba, sa Tumagaan, sa Tawi-Tawi. Sabi ng chicker, kasi sumawa ako nung bata pa ako, edad pa ako ng 16 years old. Sabi ng chicker, anong pangalan ko? Kasi tawag nila sa akin, Upaw, Rapaw, kasi sa Bisaya, Upaw, kalbo, yung walang buhok. Rapaw. Parang simbin buro ko nung bata pa ako, sumama ako sa Bastik. Ilan daw, anong pangalan ko, anong year daw ako na ipinanganak. Alam ko, anong year ako ipinanganak? 1970. Pero hindi ko alam kung anong petsa. Alam ko, John, ako pinanganak. May narinig akong sabi sa tinga ko,
Sabihin mo June 12. Pero sinabi ko naman June 12. Kaya naging June 12. Panahon yun na eleksyon ni Marcos. 16 anyos pa lang ako. Nagbumoto na ako, pero puro ganyan. Walang nakasulat, puro ganyan. Siguro mga 30 siguro yun. Mga form. Eleksyon ni Cory at saka ni Marcos yun. Hindi ko alam kung sino yung basta ganyan. Tamark lahat. Puro kalukuhan yan. Yung mga eleksyon, pipili kayo ng mga leader ng mga kwan. Kalukuhan yun. Alam ko na yun. Puro tamark yun. Doon nakuha. Yun yung ebidensya, June 12. Pero June 15 ako ipinanganak. Kasi hindi yun mabubura sa isip ko. Kasi nandiyan nadala ko, bakit ito naging June 12? Tapos 15 man ako pinanganak. Hindi talaga mawala. Yun ang mga espiritu, hindi mo mapagkasinungalingan. Hindi natin pwede magsinungaling sa masahin ba nito dati dito sa kwarto. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Hebreo 4:13, babasa niyo yun. Hindi natin pwede ibura yun. Tulad ngayon, bawat galaw ko, yun din galawan ng mundo. Kasi susunod sa akin ang salita. Dahil kasama ko ang salita. Hindi ba? Sabi sa 1:1, sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos. Ang salita at ang salita ay Diyos. Isa akong salita. Kasama din ako sa birthday nitong katawan na ito. Kaya bawat galaw ko. Kaya sabi ko, huwag ninyo akong pagalitin. Matakot kayo sa Diyos. Ako hindi ako Diyos. Kasi sabi yun sabi ko, tao lang ako. Tulad lang din ninyo. Susunod tayo sa katotohanan. Hindi pwedeng hindi natin ito sundin. Dahil ang yaman ng mundo, dahil ang kayamanan ng mundo, nandito, lahat. Kaya maraming salamat mga kapatid, mga igsoon ko. Daghang salamat sa iyong tanan. Mr. President, mayong hapon sa inyo. Salamat kayo.